Pero I would not allow na itong Senado gagawin yung Kenkoy for the second time. Hindi ako papayag. Kung nagawa yung Kenkoy yung Congress, hindi nyo nirespeto, hindi ako papayag na gagawin yung Senado. Na nag-hearing tayo and then next year, may mamatay ulit. Mananagot ang LTO, HPG, DOTR. Maniwala kayo sa hindi. Hindi kayo pwede magsinungaling. Ayun, may video. Pinubide sa akin yan. Ang dami aksidente. Tapos sabihin nyo, wala namatay na bata. Meron, 7 years old. Paano ba naman maayos itong problema dito sa Boss Ironman kung mismo mga politiko kinukonsinti ito, kung mismo mga taga-HPG, taga-LTO, taga-TOTR kinukonsinti ito. Reckless, stupid, taddad ng violations. Endurance ride lang daw, pero obvious na ginagawang karera. Itong Boss Ironman, garapalan, beating the red light, okay lang. Nandiyan pa yung HPG, nandiyan pa LTO, nakatungangan, nakakursumano, paano? Wag kakasama LTO at saka HPG. Doon sa nagpa-register. Well, actually, si Senator Bato, no, was also a rider, participated doon sa last Ironman niya. Jeep, sabi niya, sumama ako sa Ironman pero sobra dami. Pati yung mga sasakyan. Naku, in-overtaken ako. Kaya sabi, hindi na ako magsama dyan, sabi niya. Tama ko ako, pati yung intonation niya. Thank you, Mr. Chair. Good morning, Mr. Chair, Senator J.V. Ercito, and the resource persons and guests present. No life should be sacrificed under the guise of tourism and charity. Karamihan ng ating mga riders at motorists na ang pangunahing advokasya ay makatulong sa kapwa. I appreciate and laud your efforts. In fact, I strongly share in your advocacy to help our less fortunate brothers and sisters. Wala rin akong problema kung ang pagmumotorsiklo ay nakatulong upang umangat ang ating turismo. Of course, why not? I recognize your efforts in promoting domestic tourism, with figures from the Tourism Promotions Board stating that approximately 1.9 billion pesos has been generated from 93 motor tourism events. Salamat sa mga moto vloggers for showcasing local destinations, promoting food stalls, cafes, and boosting the sale of local products. At wala rin po akong pagtutol sa pagpapatibay ng samahan o camaraderie through organized rides. Karapatan niyo po yan, lalo na tayo mga Pilipino ay likas na palakaibigan, sociable at may malasakit sa kapwa. Ngunit, ang pagpapalago ng turismo ay hindi dapat nangangahulugang suwayin ang mga batas trapiko at baliwalain ang safety ng ibang tao. Ang papapatibay ng pagkakaibigan na hindi dapat dinadaan sa pasikatan at payabangan. Higit sa lahat, ang pagtulong sa kapwa hindi dapat nauwi sa trahedya. Walang dapat nasusugatan at lalong-lalo na walang dapat namamatay. Nakarating po sa aking opisina at programa ang mga reklamo tungkol dito sa Boss Ironman Challenge. Mr. Chair, if you would allow me. Sa Dumingag, Zamboanga del Sur, isang rider ang sugatan matapos tumilapon sa kurbadang bahagi ng kalsada. Dalawang Boss Ironman riders pa ang nagbanggaan sa kahabaan ng National Highway sa Sultan Mastura, Maguindanao del Sur. Sa Pikong, Lanao del Sur, isa pang kalahok ang nasangkot sa aksidente. Sumalpok ang kanyang motorsiklo sa isang bus sa pakurbang bahagi ng tunnel. Pasok sa ilalim ng bus ang rider, agad naman siyang isinugod sa ospital.
Habang sa Upper Capiton sa Maguindanao del Norte, nagsalpukan ang isang tricycle at motorsiklo, kasali rin ang rider sa naturang challenge. Iniimbestigahan din ang pagkasawi ng 7 taong gulang na bata dahil sa aksidenteng kinasangkutan din umano ng boss rider. Bago ipagpatuloy ang aking opening statement, kasi dinideny ng boss Ironman na there's no such thing. Meron PNP, gusto ko ilabas niyo yung report. Yung pagkamatay ng 7-year-olds na bata. Nagsisinungaling sila. Okay? I want that report, HPG, provided to this committee immediately. Okay? Kung hindi, malilintigan kayo sa akin. Special LTO also. Ito pa ang masaklap Ito mga taga-LTO at saka HPG, imbis na kayo ay gagawa ng paraan na wala masusuway na batas trapiko, sumasama kayo. Kasama kayo sa mga miyembro. Kasama sila sa mga paligsahan. Marami sa kanila. Marami sa inyo. Malaman-laman ko LTO, malilintikan kayo sa akin. Paano ba naman saka isa pa, Mr. Chair, ang masakit dito, may mga kasama pang mga politiko. Kaya kasama mga taga-LGU. Paano ba naman maayos itong problema dito sa boss, tawag ito? Ironman. Boss Ironman, kung mismo mga politiko kinukonsinti ito, kung mismo mga taga-HPG, taga-LTO, taga-TOTR kinukonsinti ito sa ngalan ng makakalap ng boto pagdating ng eleksyon. Reckless, stupid, taddad ng violations. Endurance ride lang daw, pero obvious na ginagawang karera. Yun nga sabi kanina ni Senator Robin Padilla. Sa kabila ng pagdinig ng House noong 2024 tungkol sa issue ng Boss Ironman Challenge, ganito pa rin ang mga nangyari sa nakaraang linggo sa Mindanao. Kasi Mr. Chair, nag-post ako sa Facebook account ko na magkakaroon tayo ng hearing tungkol dito. May mga nagsabi, hearing na naman? Nagkaroon ng hearing sa Kongreso Hindi niyo pa rin mabuwag-buwag yan. Marami mga nag-react, marami mga netizen ng galit. Huwag na lang kayo mag-hearing. Hindi niyo wala rin kayo magagawang paraan dyan kasi mga politiko kasama Kasi LTO kasama, HPG kasama Let's show to the people na may magagawa tayo this time around, Mr. Chair. Kasi nakaka-insulto, nag-hearing sa Congress, wala nangyari, may namatay pa rin. Ngayon mag-hearing tayo and then next year may mamatay ulit. Para tayong mga kengkoy dito ng dalawa. Para tayong itong committee natin, para mga kengkoy. Let's do something na hindi na dapat maulit to, Mr. Chair. I don't know kung ipagpatuloy ba, at kapag pinagpatuloy, ano mga gagawin sigurong mga palatuntunan na para masiguro wala namang mamatay. Pero for me, let's study it hard. Kung dapat ba ipagpatuloy to o hindi. In the first place, there should not be a race. Our public roads are shared spaces not meant to satisfy one's own adrenaline rush. Magpapayabangan kayo ng motosiklo at ang galing sa pagpapatakbo na hindi kayo nakakaabala ng tao. If the goal is to stage an endurance race, then do it in a contained environment. Huwag sa open na highway at kalye na kung saan maraming mga sasakyan, pedestrians, motorista na madadamay sa inyong pagmamayabangan, sa inyong kayabangan. Boss organizers also promised that they will implement reforms in the conduct of the event. Pero gusto ko malaman kung meron bang proper rider skills assessment at nagkakaroon ba ng sufficient background check on every rider's physical and mental fitness. Kung sa running events at triathlon nga kailangan ng medical clearance ang mga participants, bakit hindi ito ipatupad sa mapanganib na Boss Ironman? Dapat mayroon ding close coordination ng LTO, PNP, LGUs at ng boss organizers. Siguraduhin may permits at may proper route assessments. Finally, dapat may transparency reports na pinapakita ang boss organizers sa mga participants. Saan napupunta ang pera na nililikom at totoo ba talagang para sa charity ito? Milyon-milyon ang nililikom ng Boss Ironman at ang nakikita ko sa post sa kanilang page, barya-barya lang. Nagbibigay ng isang maliit na supot sa mga estudyante na kayang gawin to ng RTIA araw-araw nang hindi ako naghingi ng pera kanino man. Ayan
Ayan. Yan bang 20 million? Yan bang 15 million? Yan na magbibigay sa mga estudyante, yan bang charity? Isang supot ng halaga, wala pa sigurong 200? Yan ba? Sus Mario Josep. Yan bang kapalit ng buhay ng maraming taong namatay? Yan bang kapalit na magkaroon ng maraming aksidente sa kalye? Yan bang kapalit para magkaroon ng maraming nagbabiolate ng traffic? Kung hindi natin may papatupad ang mga stricter guidelines na ito, we should stop and ban this activity. Pasensya na dun sa dalawa nandito ngayon. I'm doing this because I'm sick and tired of being sick and tired. Matagal na ito. Salamat ka, Mr. Chair, at inopen mo ito. Marami nang puput sa programa ko, nagme-message sa akin, talagang they want it stop. Kasi may namamatay. Pero kung wala sana mga namatay, wala sana mga aksidente, nobody cares. They will even welcome it. I myself, wini-welcome ko. Turismo, why not? Charity, of course, kahit na barya-barya ang binibigay nyo, okay lang sa akin. Pag walang namamatay, kaso maraming namamatay at saka ang reklamo, Mr. Chair, ng mga regular na mga motorista, pag kami hinuhuli, tinitikitan, pero pag yung boss Ironman, red light yan, talagang susuungin nila, wala silang ticket, walang huli. Pero pag kaming regular motorista, kaming tricycle driver na mamasada, gusto namin kumita, nagbeating the red light kami, huli. Pero pag boss Ironman, sige lang ng sige, red light, binabastos. That's unfair. Dahil ba boss Ironman, nag-organize kayo ng samahan ng mga paligsahan, libre na kayo sa ticket? Hindi dapat. So kung gusto niyo magpagpatuloy ito, dapat walang mag-violate ng traffic. Walang mamatay, walang masugatan. Walang maging abala sa kalye. Kasi nakakaabala sila, Mr. Chair. Ang dami nila, libo-libo. Kung gusto niyo, diyan kay Soloneta, mag-ikot-ikot kayo for all we care. Sa isang, mag-arkila kayo ng isang farm, 20 hectares na farm, doon kayo mag-ikot-ikot. No problem. Magbanggaan kayo for all I care. Pero sa oras na lumabas kayo sa kalye at maraming namatay, maraming nasusugatan at nag-violate kayo ng traffic, no can do. Nakakainis na yan. I'm sick and tired of being sick and tired. It's been a long time, Mr. Chair. Buti nga, nagkaroon tayo ng hearing ganito, na people come to me. They've been complaining. Boss, bakit ganon? Even mga tricycle drivers. Pag kami nag-violate ng traffic rules and regulations, kapag kami nag-beating the red light, tinitikitan kami ng traffic enforcers, kinukutongan pa kami. May kasama pang batok. Pero pag itong boss Ironman, garapalan, beating the red light, okay lang. Nandiyan pa yung HPG, nandiyan pa LTO, nakatungangan, nakakursumano, paano? Wag ka kasama LTO at saka HPG. Doon sa nagpa-register. This is stupidity. Totoo to. It has to be stopped. Or, kung ayaw nyo mapastop, gawa kayo ng paraan na sumunod kayo sa batas trapiko. Hindi kayo above the law. Dapat wala na mamatay. Now, kung gusto na papatuloy, paliwanag sila, Mr. Chair, sa this committee, ano yung mga safeguards gagawin nila, mga guidelines sa kanilang mga members na para hindi na maulit itong mga aksidente, itong mga bala sa kalye, itong mga pag-violate sa batas, etc. etc. Otherwise, kung hindi na ma-explain na maayos, I would recommend sa LTO, HPG, DOTR, ipatigil. Hindi nyo patigil, kayo, malindikan sa akin pagdating sa committee ko sa public services. Malilintikan kayo DOTR. Unless kung magpaliwanag sila at magandang paliwanag at sumang-ayon si Mr. Chair, then sige. Pero kapag hindi, wala kayo may paliwanag na maayos, na guidelines na para mapaayos yung takbo ng inyong boss Ironman, then ako mismo ipupush ko stop to. Kasi ulitin ko naman for the second time, nag-hearing sa Congress. Mr. Chair, wala nangyari. After na mag-hearing, the following year, may namatay. O di parang ginawa niyo mukhang kengko yung Congress. Pero I would not allow na itong Senado gagawin yung kengkoy for the second time. Hindi ako papayag. Kung nagawa niyong kengko yung Congress, hindi niyo nirespeto, hindi ako papayag na gagawin niyo sa Senado. Na nag-hearing tayo and then next year, may mamamatay ulit. Mananagot ang LTO, HPG, DOTR. Maniwala kayo sa hindi. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Tulfo.
Maraming salamat at yan po yung nanggaling sa inyong pinadala yung mga videos at pictures no sa inyong pong programa. While kaya po ito na-refer sa Committee on Tourism because most of these events are supposedly tourism oriented. No? Yun po yung talagang dapat. And as a rider myself, of course, sabi ko nga, natutuwa ako, dumadami na yung camaraderie, okay po yan. Kaya lang, I agree with you, Senator Tulfo, that we cannot afford to have fatalities every year or injuries. Hindi naman pwedeng nagsasaya or hindi naman sa nagsasaya, meron tayong proyekto o programa. Pero kung ito ay nakakagulo at nakakaistorbo na sa mga komunidad at meron pang nakakalungkot kung may na-aksidente, pagkos kung may namamatay, ay one life is priceless. Diba? Hindi pwedeng sabihin na natin meron tayong programa pero isang buhay. Wala hong it's priceless. Hindi natin mapapalitan po ang isang buhay. So, gusto natin malaman saan nagkulang? Bakit nagkaroon ng ganito mga aksidente pa rin? So we will also ask, siguro pupuntahan natin endurance riders na nag-organize din po ng iba kasi problema Senator Tulfo, yung pong mga ibang lesser known events ay mukhang doon may mga pustahan din. So gusto natin marinig sa kanila. Sa Boss Ironman, sa Boss siguro si Mr. Tolentino sa Mangutara, just for the record, bago po ba nagsimula yung inyong event ng Ironman, were there briefings? Sinigurado nyo po ba na hindi ito karera? At dati kasi alam ko dati kasi meron mga first to arrive na nagiging bragging rights at nagpupustahan at nagyayabangan din ang ibang mga riders. So ngayon ba meron pa bang first to arrive? Meron bang oras pa rin? At saan kayo were you able to brief all the participants before the Boss Ironman started? Siguro marinig namin sa inyo. Pero Mr. Chair, makasingit, bago niya sagutin, ito may Supreme Court decision. Hindi pa kayo off the hook yung organizer. Makinig ka. Abrogar versus Cosmos Battling, GR 164749- at March 15, 2017. Organizer of a fun run event was held liable for negligently holding an event in a road open to the public where participants were hit by a jeepney. Similarly, kayo boss organizers may be held liable for all damages caused by the event they organize. Even if there is a waiver, still liable kayo because of the gross negligence, not simple negligence. Ibig sabihin, kayo mga organizers, pwede kayong kasuhan, pwede kayong makulong. Kahit na nag-waiver pa, kahit na humingi pa kayo ng waiver, Supreme Court, decision. Kahit pa pinagpirma nyo ng waiver, ito mga members ninyo, ng kamatay dyan, nagka-accident sa kalye, liable kayo. Makakasuhan kayo at makukulong kayo. Ayan, gagamitin to. So be careful. This is a Supreme Court decision. Kasi ang nangyari, Mr. Chair, pinapapirma ng waiver na kapag may nangyari sa inyo, sa kalye, etc., wala kaming kinalaman, pananagutan. At ngayon, yung nakasagasa na member, rider, siya ang babayad dun sa nasagasaan niya. Kasi may insurance siya. Hindi. Ayon din sa Supreme Court, ipaalam ko to sa lahat, kayo ang habulin. Kayo ang kasuhan, kayo makulong. Kasi tama nga yung sinabi ng marami, Mr. Chair. Dapat may screening dun sa mga rider. Saka dapat may disiplina. Saka dapat hindi nagbabiolate ng traffic rules and regulations. Sa pagmamadali kasi dapat walang contest, dapat walang premyo, etc. Pag sama-samahin yun, nagmamadali, ayun, nagkaka-aksidente. Kita niyo naman, hindi kayo pwede magsinungaling. Ayun, may video. Pinubide sa akin yan. Ang dami aksidente. Tapos sabihin niyo, wala namatay na bata. Meron, 7 years old. PNP, provide niyo sa committee na ito, yung 7 years old bata namatay. Kasi dinideny nila Meron.
So, yan lang Mr. Chair, paalala ko lang sa inyo na ngayon pwede kang habulin ng mga nadisgrasya, ng mga nasira. Ipapaalam ko to sa buong Pilipinas na para yung gustong sampa ng kaso sa inyo, magsampa sila, tutulungan ko. Let's see. Hindi ako papayag. Sabi ko kanina, pinupuri ko kayo. Maganda yung advokasya ninyo. Tourism, okay. Charity, okay. Camaraderie, okay. Lahat okay. Pero sa oras na nag-violate kayo ng traffic rules and regulations, sa oras na naging pabaya kayo at marami mga namatay na sugatan, ibang usapan na yan. Panagutan yan. Kumikita naman kayo. Okay, question lang. One question. Magkano kinikita nyo every year sa registration? How much? Approximately. Yung registration po namin, Mr. Chair, is 8,000. And then how many registrants? About 925 po. 2,000 inaabot. No, 925. Sa Mindanao lang. Opo, doon po sa... Pero nationwide, magkano inaabot? Meron akong information na umabot na 1,500 to 2,000. Pwera pa yung mga sasakyan, mga kotse na sinisingil nyo up to 15,000. More or less, naggawa kami ng research 16 million easily nationwide. Okay. Diba? That's a lot of money. Sana pupunta. Kasi kung ito lang pagmamayabang nyo, kaya kong gawin to, hindi sa pagmamayabang. Almost every month ginagawa ko to nang wala akong kinukuhang pera kahit kanino. Ayan o. Isang eskwelahan tapos maliit na bag, wala pa siguro 300 itong laman ng bag. Di ba? Tapos magbibigay kayo ng mga yung batsa-batsa. Ginagawa ko to tuwing may calamity. At hindi ako nanghihingi ng pera kahit kanino man. Kayo by the millions, and then yan lang kaya nyo? Come on. Kapalit, maraming taong namatay, maraming mga nasugatan. Yan bang charity? But anyway, saan pupunta yung mga milyones nyo? Matanong ko lamang, sige. Saan pupunta? Rough estimate. Doon sa ginawa naming event sa Mindanao, no? Sabi ko nga po, Wag lang po sa Mindanao, nationwide naman po kayo, di ba? Mga members lahat yes, nag-register. pero for this year po kasi yun lang po yung ginawa na. And last year po wala po kaming event. And the year before, saan pupunta? Yung 2024 po, napunta po yun sa charity. Magkano nga po naipon nyo noong 2024? During that time, I'm not the officer po. Kaya Wag po, mo kayo mag-live. Naka-taking ka ba? Ano ba to? Hindi, wag ka mag-live kasi Ay nga pala, makakontempt ka rito. sorry, we forgot we went straight, Senator Tulfo. We asked the committee COMSEC to please ask everybody to take their oath. Can everybody please rise, Lahat po ng resource And persons. raise your hand, please? Right hand, please. Raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Okay, let the record state, Mr. Chairman, that all resource persons present answered in the affirmative. Thank you. O siguro ngayon nakapag-oath na, siguro ang boss will give you the chance to answer yung pong query ni Senator Tulfo. I agree with Senator Tulfo, no, na while we are happy that we foster camaraderie among the riders, tourism, no, na dapat tinutulungan natin yung turismo, nag-i-enjoy, kaya lang yung the price that we have to pay kapag merong napeperwisyo, kapag merong na-injure, lalo na yung pong danadaanan, lalo na kung may namatay pa, no? A few years ago meron, that is that we cannot sacrifice anymore. So, yan ang gusto natin malaman kung saan nagkulang. Kung ipagpapatuloy, kailangan zero fatality na. Pero kung hindi mapapangako, I agree with Senator Tulfo, kailangan na talaga itigil to. Hindi tayo pwedeng maging perwisyo. I'm a rider myself, pero tayo, dahil season riders tayo, dapat alam natin, may radar na tayo. Pagdating sa mga populated areas, dahan-dahan na tayo. Respetuhin natin yung mga lugar, kanila yan eh. No, yung mga tricycle, sabihin na natin, may mga maliliit na motor, nag-u-turns, nagagalit tayo, pero
lugar nila yan, tayo nakikiraan lang. Dapat respetuhin po natin, yan ang sinasabi ko. Kasi ang problema ngayon, Senator Tulfo, kasi sa dami ng mga bagong riders mula nung pandemic, alam ko yung Boss Ironman noon, 200 lang participants. Nung nagsimula yan, 300. Controlled, manageable. Kaya lang nung dumami na ang riding community, lumaki na. Naging 1,000 na, 1,500. So siguro doon dapat ang tignan, no, yung participants at yung mga bagong riders, no, na hindi pa experienced. Kasi pag matagal ka na riders, alam mo na kung saan yung ano, may radar na tayo eh. Pag talaga populated area, talagang dahan-dahan tayo dahil lugar nila yan eh. Nakikiraan lang tayo. Tsaka yun po, siguro, tama, I agree with you, Senator Tulfo. Maganda nga yung hangarin natin, pero kung meron namang mamamatay, may mapiperwisyo tayo, this is not worth it anymore. Sige, Mr. Siguro, Mr. Chair, may dagdag ko. Dapat kung gusto nyo, na ipagpatuloy yan, pero maging stricto na masyado. Otherwise, papahinto ko to. Halimbawa, screen nyo lahat ng mga members, lahat ng sasali. Make sure na siya walang traffic violation. Baka mamaya, tad-tad ng traffic violations, kaskasero. Yan yung siguro yung mga nagbibiting the red light. Yan yung nakakasagasa ng mga pedestrians. No, those kind of things dapat i-consider. Hindi tanggap kayo ng tanggap basta't kumita ng registration na 8,000. Hindi pwede na yung ganon. So, Pero maganda rin, Sir Tulfo, yung merong years of experience. Kasi nga po, yung problema dyan, yung mga na-aksidente, yung mga baguhan medyo mainit pa. Ganon talaga, pag baguhan ka, mainit. So, dapat siguro nagkaroon ng ganon, na screening. I agree. and Sige. lastly, Mr. Chair, eto nag-hearing tayo, Senado. And then, igugo natin sila. Next year, gugo sila. May namatay na naman. May mga aksidente naman. Para tayong kingkoy dalawa dito. Pagtatawanan tayo, tapos sila halakak all the way to the bank. Kumita na silang milyones. Tayong dalawa, ginawang kingkoy. Kaya nga sabi ko, hanggat hindi sila mapakita ng napakagandang guidelines o programa na talagang wala na aksidente, I will not allow you. I will not. I'll do everything in my power legally. Sabihan ko yung DOTR, sabihan ko HPG, sabihan ko LTO, ipatigil kayo. Promise. Hindi na pwede. Kasi ayaw kong pagtatawanan tayo. Yung lower house, pinagtawanan Oo, pinagtatawanan. Ginawa niyo raw kengkoy. Dakdak ng dakdak yung lower house. And then, tinuloy nyo, aksidente ulit. Ngayon, dakdak kami na raw dito. Next year, may na naman mamamatay. Para kaming kengkoy. I'm not gonna allow that. So, sige po. Sana pupunta yung milyon-milyon yung kinikita. Yes po. Nung 2024 po, I was not an officer of the club. So hindi po talaga ako very knowledgeable. Pero may karapatan ka malaman, may authority ka malaman na magkano ba kinikita ito. Kasi when you become the president or what do you call it, president, then of course you have the right and the authority to look at the records and to look at the documents about even the history of Boss Ironman na wherein you take over as the president. Hindi ako maniniwala, upo ka lang dyan, wala ka. Siyempre, pag upo ka niyan, huwag natin maglukuhan, sir, Mr. Tolentino. Pag upo ka niyan, sasabihin mo, magkano ba yung last year ang membership na nag-sign up? Magkano bang kinita natin? Of course, meron kang ganong data. Huwag niyo na po akong biruin. Alam niyo yan. Gusto ko lang malaman, huwag ko tayo magsinungaling dito. Magkano po yung kinita nyo noong 2024? The registration, membership and all. Kasama na po yung mga kotse kasi ang kotse ata mas mahal. Magkano po? Last year po ang car, I think over 10,000. 10,000 Opo. pesos? Opo. Ang kinita nyo? Hindi, over 10,000 po yung registration. 10,000 registration. Sa car, Sa car po yun, 15,000. Sa car po, over Okay. 10,000. Pero yung motorcycle po. Okay, mas- good. 10,000 times 8,000. How much is that? Saan po yung 8,000? Sabi mo 10,000 yung nag-register, di ba? Ay, Mag- hindi po. 10,000 po. Last year po, noong 2024, ang registration po ng per car is about 10,000. Per car. Ilang car na nag-register? Last year po, kung hindi po ako nagkakamali, siguro mga over 50. 50. Opo. Yung sige, times nyo,
Tapos magkano yung sa mga motor? Yung sa motor po, last 2024, I think 7,500. 7,000. Opo. So 7,500 times 20, times 8, tama, 8,000 registration. Hindi po, hindi po. Magkano Ang registration? registration po, 2024. 2024, kung hindi po ako nagkakamali, I'm not sure lang po doon sa record. Mga about 1,500 to 1,600 riders. Opo. Oh, bakit riders? Riders, opo. 1,500 to 1,600 riders. Okay, so 12 million, Opo. more or less. Hindi po kami umaabot ng more than 2,000. Okay, sige, 12 million. Paano po ginastos yung 12 million? Well, siyempre po, nilalabas po doon yung gastos. Ano pong ginastos nyo dun? Katulad po nito, no, bibigay lang po ako ng example for this year, yung 2026 po sa Mindanao. Hindi po, sa 2024 na lang po muna. Kasi yan, 12 million, galing na mismo sa'yo, 12 million ang kinita. So, saan napunta yung 12 million ang kinita ng 2024? Almost similar din naman po yung gastos kasi po ito. Kaya nga po, sige po, ano pong mga gastos ang bawas? Doon po sa registered participant namin, katulad ngayon, 925. Sir, doon na muna sa 12 million, i-breakdown niyo po yung 12 million. Well, ginagastos po yon sa sa yung stage setup, no? Saan po stage setup? Opo. Okay, magkano po yung stage setup? Sige. Tama, hindi pa kasama yung mga sponsors, ha? Di ba? Maraming mga sponsors. Magkano kinikita sa sponsors pa lang? So 12 million yung sa registration lang. Sige, conservative yun. Sa sponsors, magkano kinikita nyo? Sir, huwag kayo magsinungaling kasi I can get that data, ano? At kapag sa susunod patawag kita, pakukulong kita doon sa baba. Opo. I promise you. I promise you. So don't lie kasi Wala po kasi akong direct knowledge since nung 20. ilan ang ano nyo, sponsors? kasi ako. Ilan ang sponsors nyo? I can say right now po, ang sponsors po namin is mga about 4 to 5 sponsors. How much per sponsor ang binabayad? Depende po sa Sige, give me a ballpark figure. just a ballpark figure po, nagre-range po ng mga about 500 to 500,000. 1 million. Ganun po. Okay, conservative, 500. So ilan yon? 5. Opo. So 2.5. So 12. So 15 more or less. Yung 2024. Ngayon, stage. Sabi mo, magkano yung stage? Dito po Kasi ginagawa nyo itong racket eh. Tapos at the expense of many people getting injured and namamatay pa. Sige po. Stage, magkano po yung stage? sinasabi ko nga po, unfortunately po, wala po akong direct knowledge ng 2024. Pero Sige, stage. Ano pa po bukod sa stage? Stage siguro sabihin ko 20 mil. Stage. Hindi po, medyo malaki po yung gastos po talaga. O, sabihin natin 300,000. 300,000 Ngayon stage. po kasi yung stage, O sige, 500,000 stage. Sige, Malaki. ano pang iba? malaki po talaga. Malaki, 500,000 stage. 1.6 million po yung... Grabe naman yung stage mo. Di po, Boss, pati po lights and sounds po yon lahat po ng... boss, ako, di ba nung kampanya, nung nag-ano ako, wala pang 500,000, nag-set up ako ng pagkalaki lang stage. Kompleto pa, may banda, may ilaw, lahat. Yun, 500,000 lang ginastos. yun po kasi yung siningil nung organizer namin for about 3 days event. Halos 3 days. Okay, po. sige, 1.6 million. Okay, saan pa po yung iba? Tapos meron po kami dun sa Saan? insurance. Insurance? Yes. Oh, bakit yung mga nadisgrasya, binabayaran nyo ba? Yung mga nasagasaan? Yung mga tricycle na nasira ng mga rider ninyo, binabayaran nyo ba? Yes po. Pinapagamot po namin sila in advance habang hindi pa nakiklaim yung insurance. At yung iba po, ito nga po na nasabi ko kanina, yung nasirang motor, pinalitan po namin. So magkano po yung sa insurance? Maliit lang naman po sa insurance. Nasa, kung po ito. Saglit lang po. I'm sorry po pala, correction po. Yung cost po per rider, binasi po, hindi po pala 1.6, sorry na. Yung cost po namin per rider is 1,678 para sa stage per rider. Sa WRU po is 243.24.
Sa insurance is 125 pesos per rider. Sa collaterals po na ginamit namin lahat ng mga So magkano po in all, magkano po sa computation? ang total po per rider ng computation namin is Hindi, lahat yung nagastos, o magkano inabot? Kawawa naman kayo, sir. Abonado pa pala kayo. 7,092,830. 7 million. Wala pa yung sa charity dyan. Apo, wala pa po yung charity. So charity, another 7 million. So 14 million ginastos nyo. So abonado pa kayo. But I don't believe you, sir. I'm sorry. I'm not saying you're lying, but I don't believe you. Huwag niyo naman kami gawing inquiry rito. Hindi naman kami mga pinanganak kahapon. Binublot nyo na lang lahat yan. Siguro baka hindi kayo, baka yung mga organizers nyo. Kaya kanina, nahirapan kasagutin sa unang tanong ko. Sabi mo, wala pa ako dito. Yun yung pinaka-convenient answer. I wasn't the president back then. Kamo, wag na po tayo maglokohan. Parang kumikita kayo dito ng malaki. And yet, tinitipid yung pagbibigay sa charity. Namimigay po ako ng charity. Hindi naman sa pagmamayabang on a regular basis. Ito mga charity nyo, barya lang to sa akin. Totoo. At wala akong hiningin pera kahit kanino, sarili kong pera. At kayo, meron kayong milyon-milyones, tapos ito lang kaya nyo? Come on. Huwag na tayong maglokohan. But anyway, sige, pinapalabas niya, Mr. Chair, bloated masyado yung mga amount as para bang abonado sila, kawawa naman. Nakakaawa naman kayo, abonado pa pala kayo. But anyway, sir, last na naman, Mr. Chair. Ano, kung sakali man papayagan kayo ni Mr. Chair ng committee na ito, na ituloy nyo pa rin yung inyong boss Ironman Challenge, ano yung mga programang ilalatag ninyo para masiguro hindi na maulit yung mga nakaraang mga aksidente, pagbabiolate ng traffic rules and regulations, yung mga gulo? Ano halimbawa, meron ba kayo? Yes, Mr. Chair. Just in case po na sakaling mag-decide kami na ituloy ang Ironman for next year or for some time, no? Gagawin po namin will be talaga pong we need to sit down with first with the LTO, with the PNP, with the tourism board. Lahat po siguro ng concerned agencies kailangan upuan to kasi talaga pong hindi namin magagawa ito nang kami lang ang magtatrabaho. So lahat po ng inputs na manggagaling sa mga government agencies, especially LGUs and mga national government concerned, talaga pong kailangan i-implement. No, implement natin kahit it could be harsh pero kailangan po nating i-implement para lang po to ensure yung safety ng rider and public. Dahil kami po sa boss, talaga pong napakasakit sa amin na mayroong isang namatay na rider, no? It's very unfortunate. Hindi namin inaasahan. Kala namin kasi na sa 2 taon na nawala yung Ironman, ginawa na namin lahat ng kaya namin gawin. Alam naman po ni Senator JV yan, para ma-ensure yung safety ng rider and public. And I'm sure yung government agencies na nilapitan namin, national government agencies and local government agencies, they did also almost, I think more than enough sa kaya nilang gawin just to ensure riders safety at pati ng public. However, talagang accident happens. Pero yun po yung masakit dun merong aksidenteng nangyari. So kung sakali pong papayagan pa kami na ituloy ito, I will guarantee or perhaps the next board will guarantee that we will do this sitting down with all government agencies, local and national, just to ensure na safe ang rider and public and talagang nakapokus on motorcycle tourism. Yan po yung balak namin gawin just in case we will be allowed. Before to thinking of motorcycle tourism, think of the safety of the people na sa kalye, sa kalsada, yung mga rider, yung mga pedestrians. Think of the safety before tourism. Secondary lang tourism. Siyempre, kahit na ilang pang ipapasok yung kita sa tourism, it doesn't equate to the number of people na namamatay na aksidente. Okay? So very important yan. Ngayon, kung ipagpapatuloy nyo, pag-aral nyo siguro mabuti. At saka ang suggestion ko, i-out nyo na muna sa membership yung mga police, LTO, even politicians.
Sorry, Senator JB, Mr. Chair. Kasi kuminsan pinagmamalaki nila yan eh. Di ba? Hindi na ako magbanggit. May mga senador, may mga congressman. Eh, siyempre kasama. O, di ba? Siyempre, pagmamalaki nila yan. Eh, di mas... Oo. Tataas yung ano, tataas yung membership. Kasama ba si ano? Oh. Batas sumama natin. Hindi nga dapat bawal na yung ano, politicians. Bawal na yung government officials. Bawal na yung mga taga-law enforcement. Bawal. Tapos, quality over quantity. Kahit na kunti lang kayo, balik nyo sa dati, 200 lang versus ngayon, libo-libo. At least mas madaling control, manageable. Huwag na yung libo-libo. Tapos dapat well-disciplined, well-screened yung lahat ng participants. Hindi yung wara-wara, basta't kumita lang. I don't know, but siguro next year, hindi muna. Baka after 2 years, pag-aralan nyo muna mabuti. You sit down with all the law enforcement agencies, national, local, and kasama si Mr. Chair na siya talagang professional na rider. Pag-usap-usap. Yun lang po siguro, Mr. Chair. Thank you, Sir Tutulfo. Actually, si Senator Bato, no, is also a rider, participated doon sa last Ironman bago ito nagkaroon ng hiatus no, na 2 years. Pero yun din, sinabi niya, Jeep, sabi niya, sumama ako sa Ironman pero sobra dami. Pati yung mga sasakyan. Naku, in-overtaken ako. Kaya sabi, hindi na ako magsama dyan, sabi niya. Tama ko pati yung intonation niya. Siguro yan ang mga dapat gawin. Probably, tama kayo, Senator Tulfo, limit already the participants and screen them properly. Ang ano talaga rito yung mga baguhan yung mga non-experienced riders. I think they're the ones that are involved in the most accidents, no? So si Senator Bato mismo, who was part of that, nag-complain noong huli niyang Ironman, sabi niya na siguro sa dami, Mr. Senator Tulfo, sa dami. Nagsabi sa akin na hindi na siya sama kasi nga daw, ang gulo sa sobrang dami. Sa starting point pa lang. Yun yung sabi niya that time. No? So siguro yun lang. At least take this all with a grain of salt para kung sakali papayagan ulit, i-take note para hindi na maulit-ulit. No? Sabi ko nga sa Senator Tulfo, tama yun. Nakakatulong sa turismo, sa ekonomiya, local economy, camaraderie, pero one life is really priceless. Mahirap, hindi na natin pwedeng palitan yun 'Di ba? 1 or 2 lives, fatalities, no? Napakahirap. Hindi mo pa mabayaran at hindi mo mapapalitan yun. Yun lang, no? So siguro quickly, no, we will go to the organizers ng mga ibang endurance race, no? Kasi ito yung Senator Tulfo. Parang dito nagkakaroon ng pustahan kasi yung Boss Ironman, kilala ito Pero yung mga lesser known endurance races, dito ko nababasa sa social media, nagkakaroon sila ng hamunan at minsan pustahan. So we will go to them. Siguro quickly lang si David Duting, organizer nung mga Philippine Loop na Loop PH, no, na sa mga PMT rides. Nagkaroon din ng problema noon nung umpisa, nagkaroon ng sa Bohol, 'di ba? Naalala ko noon. Correct. Nagkaroon din ng fatality noon, but after that, there were already 4 loops or 5 loops that happened na 0 incidents, 0 fatality na. So ano bang ginagawa ng Loop PH in organizing, bakit wala nang naging incident or accidents Right. after that Bohol incident? Nagkaroon din naman, no? Yes. For the record. Pero after that, parang naka-4 o 5 na, walang incidents Right. Mr. Chair, first and foremost, good afternoon. Senator Tulfo, good afternoon. My name is David with Loop PH Ride to Explore. Yes, in 2024, during our Bohol Loop, we had also the unfortunate incident. One of a local also passed away from our event. However, then after, we've created a more strategic plan and execution on how we can execute more of our events, starting off with partnering with different motorcycle training institutions to help promote safety riding, as well as better communication and coordination with LGUs through the national offices as well, with DOT national to the DOT regional offices, as long as the Tourism Promotions Board for the Philippine motorcycle tourism. To be honest, Mr. Chair, our coordination starts from the head, even up to the barangay level, to further avoid these type of incidents.
And also siguro no, ay hindi naman nagkulang yung mga organizers. I know for a fact na naging malinaw laging this is not a race, Yes, Mr. nakalagay Chair. doon sa mga ano, 'di ba? Ginawa na rin ng sa huling Ironman niya no, na this is not a race, ginawang maliwanag na hindi na magkakarera, no more, wala nang first to arrive, 'di ba? Tama, dapat yun yung mga ano. Pero yung David, siguro sinasabihan yung participants na pag merong reckless, overspeeding, 'di ba meron kayong app, no? Yes, So Mr. pag Chair. nakita, agad-agad tatanggalin na sila, no? They will be disqualified. They will not be allowed to participate anymore in that particular loop or any other loop. Tama ba? Yes, Mr. Chair. Since 2021, when we started Loop PH, we were able to develop our own in-house app that can help us Monitor ba niya yung speed, speeds, yes, yung their locations as well. location? I think dapat mag-app based na talaga lahat. No, let's take advantage of technology para ma-monitor Yes, Mr. yung Chair. mga can you monitor overspeeding and yung mga nagre-reckless riding diyan? It can be done through the Overspeeding. app, Mr. Chair. However, because of geotagging on locations, minsan kasi hindi po kagad-agad nababasa ng app kung gaano kabilis tumatakbo ang isang rider. This is where road safety marshals can actually be of help. While tumatakbo po ang mga convoy po namin ng mga motor, these safety marshals act as or helps us police Hindi, on kasi the nung ground. umpisang sumama ako diyan sa Loop PH, hindi naman lahat sinasamahan ko, no? Selected. At first, nung mga una, may mga makukulit din eh. Yes, No? Mr. Chair. Nung first loops, no? So then you implemented, became stricter, no? Na sinabi, huhulihin nyo, may mga HPG on standby, marshals. Correct, Mr. Chair. Ang tanong ko lang, were you able to apprehend? Meron ba kayong dinisqualify na binan na? Yes. Meron? How Marami na many po kami. riders? If I'm not mistaken, we've already banned more than 26 riders nationwide since our events are nationwide, has a nationwide reach. Kasi nung um, mga huli, chill na talaga eh. Sobra po, yes. Talagang bagal na, no? Correct. Minsan, kasi kami ni Jet, dahil hinaano kami, we passed them, pero talagang chill ride na, yung pace. Correct, Mr. Chair. Actually, since 2022, during our Cebu Negros loop, we've also activated or requested the assistance of both regional LTO and regional highway patrol group to help us enforce PD 96 and RA 4136. So may app-based ang ano ba? Ang boss, will you meron na ba tayong app-based ginagamit para ma-monitor yung riders? Meron ba kayong or probably kung sakali dapat siguro maano niyo consider? Yes, meron po yung WRU po na yung Where Are You na app. Ginamit niyo to nung huli. Yes, opo. Ginamit po namin to determine yung location ng Di, pero mga dapat yung participants. sa bagay makikita niyo from point to point kung talagang speeding, di ba? Yung speed niya next time dapat siguro tulad ng ginawa ng Loop PH, there were 26 riders that were banned, at outright hindi na pinaasama Yes, sa loop Mr. na Chair. yon, and banned. Dapat ganun ang ginagawa para sa susunod. At least hindi na mag-aabuso. Diba? Anyway, we'll go first to itong mga smaller events, hindi naman smaller but other lesser known events kumpara sa Boss Ironman. Yung Bagani Adventure Quest Rally, Jason Omangayon, is he still online? Scooter King Mindanao, Rocky Padrone, sino ba nandyan? Davao de Oro Motor Ride, Richie Hermia, Mangyan Motorcycle. Meron pa bang online sa kanila? Siguro, sino mauna? Mr. Rocky Padrones ng Scooter King Mindanao. Mr. Rocky Padrones. Wala. Sino pa bang naka-online? Secretary. Good noon po, Mr. Chair. Yes, Rocky Padrones, kayo po sa Scooter King Mindanao? Yes po, in behalf of my team po, courtesies to you, our Chairperson, Committee on Tourism, Senator J.V. Ejercito. Thank you, Rocky. Sa amin naman po, Your Honor, is we entertain talaga po yung tourism
and to also to expose the wide roads, lalong-lalo na po dito sa Mindanao. And sa amin naman po, we take measures to ensure that the endurance itself or the tourism itself is exposed po. Before naman po nagdadyan po sa event po namin, we take ride briefings before the ride itself mag-start. And we make sure po na lahat po ng magiging checkpoint is a tourist spot. It's one of the requirement po sa next checkpoint, which is yung sa finishing grid na po. And sa issue naman po doon sa pustahan, we don't tolerate money or any kind of involvement of money sa aming event. Kasi nga po, meron po kaming ina-implement na time limit po every checkpoint or every picture spot para po malimit po yung mga riders po na mabilis po magpatakbo. That's all, Mr. Chair. Thank you. Rocky, tanungin ko lang, ilan beses na kayo nag-organize ng gantong mga events? Anong tawag nyo rito? Endurance challenge din ba ito? Sa amin naman po, Mr. Chair, we treat it as a tourism ride. We are in 2 years po in organizing this event, and marami na din po kaming na entertain na events, mga small events lang po. Parang nagsasubcon po kami, parang manpower din po, to gain experiences from them po. And then yung kami naman po nag-organize, ay ina-apply naman po namin yung mga good sides, and tinatanggal po namin lahat po ng mga bad sides din po sa endurance or sa this kind of events. Rocky, ilan po yung participants nyo sa inyong mga event? Usually Ilan naman po, yung- Mr. ilan ang Chair, riders? nililimit naman po namin sa 200 to 300 participants po. Kasi tulad po dito sa amin, kahit malalaki po yung mga highways namin, hindi naman po namin kayang ma-coordinate po lahat ng mga riders. Tanong ko lang, doon sa 2 taon kayo yung nagsagawan events, any incidents, accidents, fatalities, meron ba namatay o injured lang? So far, Mr. Chair, I am proudly to say that wala po kaming casualties or any fatalities po na nangyari po sa mga events namin. And all our Sabi mo events, kanina, no? Sabi mo kanina na ang trust nyo is tourism. Did you coordinate with the Department of Tourism or sa mga regional office tungkol po dito? yes, Mr. Chair, lahat po ng madadaanan po ng mga checkpoints or mga tourism spots ay closely coordinated po sa mga local tourism offices po. First of all, lahat po ng mga may ino-offer po yung mga tourism na pwede pong gawing checkpoint, like sa mga mangrove, sa mga coastals, yun po yung ginagawa namin checkpoint para naman po ma-explore or ma-discover ng mga riders po na meron pong ganong mga sceneries po. Okay, salamat, Rocky. Yung pong Bagani Adventure Quest Rally, Mr. Jason Umangayon. Online pa, Jason Umangayon. Jason Umangayon. Bagani Adventure Quest Rally. Sino pa ba nasa online? Ayan, no? Bagani Adventure Quest. Jason? Jason Umangayon, hindi naririnig eh. Yes, Jason? Nakamute yata. Or may mic ka ba, Jason? Jason? Naririnig mo ako, Jason? Kayo na lang, wala siya. Ha? Wala kang audio, yung mic mo, naka-on ba? Yung audio na lang. Wala pa rin eh.
Balikan namin kayo, Jason. Pakiayos yung audio ni Mr. Jason Bangay. Jason Umangayon. Hindi kita marinig. Babalikan ka namin, ha? Si Davao de Oro Motor Ride, Mr. Richie Hermia. Andiyan ba, Richie Hermia? For yung Mangyan Motorcycle Endurance, Mar de la Cruz. Jason, wala pa rin? Walang audio? Paayos natin si Jason. Andiyan na siya eh. Log out ka muna, Jason, tapos log in para magka-audio. Log out, tapos log in. Yung iba, Secretariat, sino yung naka-online pa? Si Richie Hermia ng Davao de Oro or Mar de la Cruz ng Mangyan Motorcycle. Are they still online? Wala pa? Siguro habang inaantay natin mag-online yung mga nandito, take advantage natin. Si Ande Fernando Espiritu ng Ka-Riders. Meron ba kayong position tungkol dito or ano bang ano nyo rito? Kayo ba organizer o meron na kayong position about advocacy? Siguro si Eric Lasarte and then Jobert Bolaños, OPA Motorcycle Riders Organization, and then Nick Puentes. Mamaya, no? Para yung mga ibang position ng mga motorcycle riders. Good morning po. Eric Lasarte, Chairperson of Philippine Advocates for Road safety. Road Safety. Okay po. So magandang hapon po everyone. So sa amin po on the part of Philippine Advocates for Road Safety. Ang position po namin dito kasi dahil nga dun sa increasing numbers of road fatalities po natin, no? At globally and sa case din natin sa Philippines, alam na po naman natin na steadily increasing, no, every year around 12,000 ang namamatay po sa kalsada natin, no? At for the information of everyone, ho, ang Philippine government natin para ma-address ang problema sa mga road crashes and road fatalities ay meron po tayong Philippine Road Safety Action Plan, no? Yung PRISAP po. So ang stand ho namin ay dapat mag-adhere tayo, mag-stand tayo dun sa plan ng Philippine Road Safety Action Plan. No? Particular here dun sa mga 5 pillars po ng road safety in relation po dun sa nakikita nating event ng endurance o ng motorcycle racing ay nakaka-apekto ito doon sa in terms of safer roads and mobility ng mga tao po. No? Ibig sabihin, ang paggamit po ng public roads, no, dito sa ganito pong klaseng mga event, mas mataas, mas mabilis ang pagtakbo sa kalsada, maraming